Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala natin pa ng Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at tiniwanag ng Espiritu Santo ay sumanyon lahat. At sumaiyo rin. Kapanalig sa mga healing, hindi lang ating masakit na katawan, kundi healing ng ating mga relationship. Kamukha ng ating unang pagbasa mula sa first reading po from Book of Genesis. Alam niyo po si Jose, yung Joseph the Dreamer, isa sa 12 anak ni Jacob. At itong anak na ito, si Jose, ay ibinenta sa mga Egyptians. In short, dito po si Jose ay nagkaroon ng pangalan sa Egypt at siya po namamahala ng mga pagkanong ayuda noong panahon ng famine sa buong Kanaan. Sa ating unang pagbasa po, marinig po ninyo, talagang emote si Jose, nagpakilala siya sa kanyang mga kapatid. Now, hindi siya nakilala totoo, pero nung nagpakilala siya, talagang matindi ang pag-iyak ni Jose. Nakita niya mga kapatid niya at gusto niya hingin ng kanyang ama na makita muli. Sa ating ebanghelyo, si Jesus po ay nagpadala ng kanyang mga alagad para ipangalan mabuting balita. Nandun siya, binigyan niya ng empowerment ang mga alagad para magpagaling na may sakit at magpalayas ng demonyo. Bago na magpatuloy kapanalig, kasama sa ating healing, magsulat tayo kay Lord for those times nag-isip tayo na masama sa ating, halimbawa, sa iyong asawa. Magsulat tayo kay Lord for those times na nasaktan mo yung anak mo, pinalo mo sa harap ng mga kapatid niya. Magsulat tayo kay Lord sa mga times na nag-isip tayo masama sa ating mga office mates o sa ating mga classmates. At higit sa lahat, magsulat tayo kay Lord for those times nakalimot tayo magpasalamat sa lahat ng kanyang biyaya. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipinalangin sa Panginoong ating Diyos. kawat yan ng makapangyarihan Diyos. Patawal sa ating mga kasalanan. Patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumaba ng anak niyong masunurin. Ibinangon niyo sa pagkadapa ang sakatauhang masuwayin. Ipagkaloob niyo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip niyo sa kaalipinan ay magkamit ng inyong ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, lumapit si Juda kay Jose at ang wika, "Nakikiusap po ako, Ginoo, kung iyong mamarapatin. Huwag sana ninyong ikagagalit. Ang palagay ko sa inyo'y para na kayong Faraon. Ginoo, tinanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Ang tugon po namin ay may ama kaming matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Sinabi pa naming patay na ang kapatid nito at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina. Kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Iniutos ninyong dalhin siya rito upang iyong makita. Ang wika naman ninyo'y, hindi na ninyo kami tatanggapin dito kung hindi namin siya maihaharap sa inyo. Ang lahat ng ito'y sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Muli, kaming inutusan ng aming ama na pumarito upang bumili ng pagkain. Ipinaalala namin sa kanya na hindi ninyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po niya sa amin, "Alam naman ninyo na 2 lamang ang anak ng kanilang ina,
Wala na ang isa. Maaaring niluray ng mabangis na hayop. At kung ang natitira ay isasama pa ninyo, maaaring mamatay ako sa dalamhati. Hindi mapigilan ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang tagapaglingkod. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya't ang balitay mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanyang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, wika ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong taggutom na ipinarating itong Panginoon, kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paa nito'y nagdanas ng hirap, nang ito'y ipangaw. Pati liig niya'y ipinagkwintas ang polyar na bakal, hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin. Nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari, siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinamahala. Sa buong lupain, si Jose ginawa siyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Yung Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, humayo kayo at ipangalan ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, baging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot,
sa inyong paglalakbay ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang mga gawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan man bayan na unayong kayo'y dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit, kung hindi, bawin niyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa inyong tahanan, sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag-alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at mga taga-Gomora. Makapanalig ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Si Jose, akala ko, pag yung K-pop, maganda kasi marami emote-emote. Itong ating G-pop, ano yung G-pop? Good News Pop, G-pop. Grabe pala emotion na nangyari sa ating unang pagbasa. Pero bago lahat, kapanalig, ang ating samong tugunan. Sa English, ang nakalagay, remember the marvels the Lord has done. Remember the marvels the Lord has done. Sa Tagalog natin ginawa kanina, gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. The marvels the Lord has done. Ito yung background para ma-appreciate yung ating first reading today. Si Jose ay pang-11 sa 12 anak ni Jacob. Pero siya yung panganay na anak ni Jacob kay Rachel. Si Rachel, 2 ang anak niya. At ang firstborn na anak niya ay si Jose o si Joseph. Ngayon, si Joseph, nung bata pa siya, nagpapakita siya ng kanyang karunungan. So, mangha-mangha si Jacob na tatay niya sa kanya. At dahil mangha-mangha si Jacob sa kanyang wisdom, ayun, parang tingin ng mga kapatid ni Jose, siyang favorite. Kaya, sobrang galit nila kay Jose. Kaya one time, itong si Jose, itong mga kapatid ni Jose, resentful, became even more envious nung magsabi siya ng kanyang prophetic, yung kanyang nakikita sa kanyang magiging kinabukasan. Nagkataon one time, dahil sila sa jealousy nila, sa kanilang pagsiselos, ibinenta nila si Jose sa isang merong karwahe. At yung mga yon ay papunta ng Egypt. So, binenta nila si Jose doon sa isang Egyptian. Ngayon, pag doon sa Egypt ni Jose, ay because marami siyang mga naging kaaway, ikinulong siya. At dahil sa kulungan na yon, nalaman niya one time na itong si Pharaoh, pag siya ng Pharaoh, siya ang presidente ng Egypt. Ayun, nagkaroon ng panaginip. At hinanap ng Pharaoh yung kanyang mga matatalino mga prophets, pero walang makasagot doon sa kanyang panaginip. Nalaman ni Jose habang siya nasa bilangguan. Siya nag-interpret doon sa panaginip ng Pharaoh. At dahil mangha-mangha silang lahat, pinalaya si Jose doon sa kulungan. At ginawa si Jose na siya yung sekretary ng DSWD. Nagbibigay ng mga ayuda. So siya nagbigay na, nagkaroon ng famine. Apektado pati nearby na mga bayan-bayan, including apektado yung pamilya ni Jose. Ito na, pumunta yung magkakapatid doon sa Egypt para humingi ng ayuda. At humarap sa kanila si Jose. Hindi nila nakilala. Ito yung first reading natin kahapon. Hindi nila nakilala. So, ginawa ni Jose, sige, magdalhin nyo rito yung kapatid ninyo. In short, wala naman yung kapatid nila kasi kala nila, sinagpanan ng mga asong gubat doon sa
Wala sila ma-present. Ito na, yung ating ebanghelyo, ay yung ating first reading. Pinalis ni Jose yung mga katiwala niya at pinalapit yung mga kapatid at nagpakilala sa kanila. Ako yung kapatid niyo. Ako si Jose. Ako ang kapatid niyo na binenta niyo. Ako si Jose. Yung mga kapatid, ha? Ikaw yung si Jose? Oh! Sorry ko pala si Jose. Ayun, nagkaroon sila ng reconciliation. At yun ang healing ng magkakapatid. Ang maganda nito, pinatawad ni Jose ang mga kapatid niya. At badang na ating istorya, pinatawag ni Jose yung kanyang ama na si Jacob. At doon nagkaroon ng reconciliation ang pamilya ni Jacob. Kaya nga doon nagsimula ang 12 tribes of Israel. At tandaan ninyo, namugad doon ang Israel. Kaya dumami sila. At yung mga Egyptians naman, ang story ulit, just forward lang po ha. Ito naman si Moses ang dumating, paialis yung Israelita sa Egypt, going to the promised land. Pero anong pinakagitna nito? Itong nangyari kay Jose. Anong bitbit natin? Sa ating ebanghelyo, sinasabi sa ating ebanghelyo, o sige, pumunta kayo sa mga lugar na yan, sabi sa mga alagad, at pagaling niyo mga may sakit, palayasin niyo mga demonyo. Ibig sabihin, itong mga alagad na ito ay binili ni Jesus, in-empower sila mag-heal ng mga may karamdaman. Yung pala yun. Ang dugtong natin sa ating gospel at sa ating first reading. Si Jose ang pinadala ng Diyos para magkaroon ng healing ang kanyang family. Anong bitbit natin? Gumagamit si Lord, kamukha ng mga alagad sa ating ebanghelyo, ng mga taong magkakaroon ng kapangyarihan o kaya lakas or talent para mag-heal ang isang pamilya. Kapanalig lately, may kausap ako, hidwaan na magkapatid. Tapos, hindi nag-uusap ang magkapatid na yun. Nagmisa ako sa lugar na yun. Tamang-tama, sabi ko doon sa bago kami magmisa, gumagamit sila ng third party para ika nga makinig yung isang kapatid mo. True enough, ginamit ni Lord na third party para magkaroon ng healing yung magkapatid na dalawa. At last Saturday, sumimba silang dalawa sa SBD Farm sa Tagaytay. Ay, nako! Ang daming tuwang-tuwa sa pamilyang yan. Sa sobrang tuwa nila, ayon! Ang dami kong bit-bit na buko pie, egg pie. Ay, nako! Kaya nga, tamang-tama, yung ating bilin na, huwag kayo magdala na anuman lukbutan, sige. Kasi, bibigyan ka naman ng mga taong paglilingkuran mo. Yon ang lingkod na ginawa ni Jose sa kanya mga kapatid. Anong babaunin mo, kapatid? Tandaan mo, gunitain natin ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain na malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kapanalig. Gagawa ang Diyos ng paraan para ikay maging payapa. Na kahit nag-iimot-imot ka, nasa asawa mo, kahit iimot-imot ka, dahil binubuli ka ng mga classmate mo, kahit iimot-imot ka, kasi wala kang pagkain sa araw na ito. Tandaan mo, kapanalig, huwag kang mawalan ng pag-asa. Bakit? Gunitain mo lamang na malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Tandaan mo, kapanalig, sa buhay na ito, remember the marvels the Lord has done. At lahat ng sugat mo, lahat ng sakit mo, lahat ng pain mo sa puso mo, bibigyan ng Diyos ng paghihil, maghihilom ka, dahil ang Diyos ay nandiyan para sa iyo.
tayo ay kabahagi sa walang hanggang plano ng Diyos. Kamukha nung nangyari kay Jose. Pinili ni Kristo ang bawat isa sa atin sa dahilang tanging siya lamang ang nakababatid. Itas natin ang ating mga panalangin sa Diyos at siyang nangangalaga sa atin. Sa bawat kahilingan at isasagot, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy na mag-anyaya at magsugo ng marami pang misyonero upang ipahayag ang kaligtasan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga nalilito o kulang sa paggalang sa sarili, naway maunawaan ang plano ng Diyos para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Yaong mga tumatanggi sa mga tagapagpadala ng mensahe ng Diyos at sa katotohanan ng kanilang taglay, naway makadama ng habag ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Yaong may malubhang karamdaman, naway tanggapin ng bukas loob ang sakramento ng pagpapagaling at pakikipagkasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na namayapa, naway makapiling ni Kristo sa huling hantungan ng kaluwalhatian ng kaniyang paghahari. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan sa Ukraine at sa buong mundo, at ipag-adyanawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pag-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng kahirapan at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At para sa manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. All this, inihiling natin sa pangalan ng dakilang Jesus, nating Panginoon. Amen. Amen. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo ilalagay ng kapinsan iyong kamay, alay namin. Manalangin mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amay dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw na aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamagitan ng Kristo kasama sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumayo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas niyo sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan, tunay nga marapat ang aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahan loob, ang tao'y nilingap mo, nilikha mo, at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad niyong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa inyong paggiliw, inyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa na maanghel, nagsisiawit ng papuri sa inyo ng walhumpay sa kalangitan, kami nagbubunyo sa inyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kapanalig para sa ating healing, pag tinaas ko si Jesus sa kanyang katawan at dugo, remember the marvels the Lord has done. Balikan niyo po yung mga answer prayers po niyo, kapanalig. Balikan niyo po. Kung paano ginawa ng Diyos, gunitain po ninyo ang kanyang gawa. At pagkatapos niyo maalala yung mga ganong answer prayers, at saka mo ibigay kay Jesus yung yung hidwaan sa inyong magkakapatid, yung alitan ninyo sa inyong pamilya, yung inggitan sa inyong mga in-laws, at ganun yung mga inggitan at hidwaan sa inyong opisina. Ipas Diyos natin, ipas sa Diyos. Gagawa siya ng paraan. Sa dakilang Panginoon Jesus, nagtayong lahat ay magkabati-bati at magkaroon ng kapayapaan. Ang maraming banal, kayo pong bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu, gawin yung banal makalob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinuwakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati na iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi na matapos ang hapunan, hinuwakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, dugo ng bago't walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpatawad ng makasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Thank you, Jesus, for healing us. Thank you, Lord. Ipagbunyi natin ang misteryo natin pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkain, inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa po namin ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Kaya tinaalay po namin sa inyong tinapay nagbibigay buhay at ang kasi kakalod ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami niyo minarapat na tumayo sa inyong harapan para maglingkod sa inyo. Isinasama na kami magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin niyo po ang inyong simbahan na naganap sa buong daigdig. Puspusin niyo po kami sa pag-ibig kaysa ni Leo XIV na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alahanin niyo po rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa ay muling mabubuhay. Ganyan din lahat ng mga pumanaw, especially kaibigan ko si Christy Tirado. Kawan niyo po sila patuloy sa inyong kaliwanagan. Kawan niyo po pagdapat kami lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo.
may pagdiwang nawa namin ang pagpupulis kararangan nyo sa pamagitan ng inyong anak na aming Espiritu Santo. Sa pamagitan ng anak na aming Panginoon Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa inyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Kapanalig, kasama sa ating paghihilom, sa ating healing, ay yung ating awitan ng ating Ama nasa langit, ayon sa tinuro sa atin ni Hesukristo sa ating panalangin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hindi namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalaban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoon Hesukristo, sinabi niyo po sa mga apostol, kapayapaan niliwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tungyan po niyo aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban ka ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng panglaging sumainyo. At sumayo rin. Kapanalig, tandaan mo, bawat misa, pag sinabing peace be with you sa kasama mo, kasama sa healing mo. Gumagaling ka kapag nag-peace be with you ka sa kasama mo. Ngayon, itong ating ebanghelyo sinabi rito, as you enter a house, visit peace. If the house doesn't want your peace, yung kapayapaan ay babalik sa iyo. Example, halimbawa, Ate Frenny, lapit ka. Example halimbawa, ako yung babati sa kanyang peace be with you. Kaaway ko siya. Kahit kaaway ko siya, babati ko siya peace be with you. Tapos halimbawa, tatanggihan niya ako. Okay? Halimbawa, ito yung drama namin ni Ate Frenny. Peace be with you. Inistab niya ako. Sabihin, babalik sa akin yung kapayapaan binigay ko sa kanya. Ako yung nagkaroon ng healing. Siya hindi. Yun ang nangyari. Pag ayaw niya, problema niya yun. Kaya kapanalig, pag bumabati ka ng peace with you, hindi lang sa mga taong nagmamahal sa'yo, pagkat sa mga taong kaaway mo, batiin mo. Pag ayaw nila, problema nila yun. Ikaw may kapayapaan kasi nagkaroon ka ng healing. Now, kapanalig, bring that peace to one another for your healing. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Panalig,
Ito po si Jesus. Siya mismo nagsugo sa kanyang mga alagad para maging healers sa mga may karamdaman. The same thing, si same Jesus, siya nagsusugo sa atin para maging healing sa ibang tao. Kamukha nangyari kay Jose. The same Jesus, ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Mapapala mo tao tinatawag si piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan dugo ni Kristo. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami inyong pinapakinabang, ay lubin yung laging lumingon sa pinanggagalingan na tinanggap namin ngayon para pagsaluhan. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawal hanggan. Amen. Opo. At ngayon, ilagay niyo po inyong mga kamay sa inyong mga karamdaman. Kung meron kayo sakit sa puso, ilagay niyo kamay niyo sa dibdib o any part of your body. Lord God, alang-alang sa ebanghelyong ipinahayag niyo sa amin sa araw na ito. Lobin niyong gumaling ang aming makapanalig sa kanilang makaramdaman. Lord, kung sino man nagpa-check up, nagkaroon laboratory tests lately sa mga kapanalig namin, sana Lord, yung resulta, lahat ito ay pagkagalingan, lahat ito ay masaya kasi yung mga in-expect nilang karamdaman ay negative pala. Lord, diniling ko rin po, ilayo ang aming makapanalig sa anuman disgrasya. Kahit na pa wala silang sakit, malayo lang sa pagkakadapa, yung mga matatanda, malayo lang sa pagkakatalisod, malayo lang sa pagkakabangga, malayo lang sa anumang aksidente, Lord God, malaking bagay na ito sa aming healing sa araw na ito. At huwag niyo silang kakalimutan, Panginoon, sa kanilang pananalig sa inyo. All this we ask, in the mighty name of our Son, Jesus, by the power of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalanawakan makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. The Mass is ended. Tandaan nyo, remember the marvels the Lord has done for you. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.